So guys, ito yung papaya at gagawa tayo ng sumtang. So dahil napaka-expensive ng sumtang o papaya papaya salad sa mga Thai restaurant, kaya gagawa tayo ng ating sariling sumtam. So yan guys, so ito yung aking nabili. Sobrang mahal kasi nung wood na malalim, malaki. Tapos yung marble, walang mas maliliit pa dito. So ito na lang, kaya lang plastic, no choice. So ito, babalatan natin tong papaya. So, honest to goodness lang guys, first time kong gagawa ng papaya salad. Ayan. Kaya, experiment to. Kaya, pasensya na kung hindi ito perfect. So, parang ano lang din, ito yung sa manggang hilaw. Alam nyo ba guys, dito sa Pilipinas, medyo expensive talaga yung mga Thai restaurant at saka yung mga Vietnamese restaurant. Ayan. So yung mga per order nila talagang medyo mahal. Kaya kung pwede tayong gumawa, gawa na lang tayo. At ano pa, hindi pa limited. Medyo magsasawa ka dun sa magagawa mo kung marami. So, ito na guys yung na-slice kong papaya. So, maglalagay tayo ng bawang. And then, yan. Dalawa lang kasi baka masyadong maanghang. So, walang small tomato, yung mga cherry tomato. Kaya itong big tomato, ito malaki-laki itong ginamit kong tomato. So, 1/2 lang yung ilalagay ko. Lalagay tayo ng fish sauce. And then, ito ay fish fermented sauce o bagoong. Konti lang guys kasi medyo maalat ang bagoong natin. Ayan. So, meron ako ditong crab. Ayan. Lagay tayo. So, 2 piraso to. Medyo maliit.
Kaya dalawa lang. Yan, lagay tayo ng papaya. Naamoy ko na. Tapos, yan, i-add na natin lahat itong ating papaya. So, talagang maliit yung aking nabili. Maliit pa to. So, na ano, itong almeres. So, kailangan talaga yung mas malaki, yung mas malalim. Pero pwede na rin to kasi kaunti lang naman tong ginawa ko. Ang bango. At maglalagay tayo ng konting tubig. Konti lang, guys. And then, meron akong ito, kalamansi yung gagamitin ko. Dahil wala tayong Thai lemon. So, sabi pwedeng gumamit ng kalamansi or lemon. Siguro kung may dayap, yun nga, mas okay. Pahin ko lang tong maraming buto. Kung dayap kasi talagang mabango. May unique na bango yung sarap na, guys. So, nagprito ako ng daing na galunggong. So, ito yung yun ang imang-match natin dito. At guys, nakalimutan ko palang maglagay ng sugar para for balance. So, gumamit ako ng brown sugar. So, sa original ng Thai is palm sugar yung ginagamit. Pero sabi nila, pwedeng gumamit ng brown sugar. Kung ano yung nasa bahay. Siguro yung ano din, muscovado pwede. Naamoy ko na yung ano nung calamansi. Tapos nung fermented crab. Tapos yung ano nung aroma nung sili. Yan, naghalo-halo na. So, this is my trial ng Thai papaya salad. Ayan. So, this is it, guys.
So, sa Pilipinas, kung may atsara, may Thai papaya salad din ang Thailand. At kung may kimchi ang Korea, ito yung pang ano naman ng Thailand. Sawadee ka! This is my Thai papaya salad. Itong somtams ng Thailand ay parang pinaka-kimchi ng Korea. Nasa bawat pagkain nila may nakalahok na kimchi. So, yun yung appetizing nila. So, sa Thailand, ito namang sumtam o yung papaya salad ang kanilang appetizer na laging hindi nawawala sa kanilang table. First time kong gumawa, nakagat ko kasi yung ano ng crab. So, okay talaga yung so na-imagine ko parang mas masarap yung kung sila ay yung lime, green lime yung ginagamit sa atin siguro. Kung mas masarap siguro kung dayap. Kasi before may puno kami ng dayap at laging match na match siya sa bagoong, may bango, sa patis, may kakaiba siyang aroma, yung lemon. At yung sour taste niya, medyo iba. And that's all for the video for today. Sana po mag-enjoy kayo at thank you sa pagsama sa aking food adventure today. Sa mga Thai na followers ko, thank you so much. Sa mga Indonesian and Vietnamese, yan. Thank you so much. Pero syempre, walang tatalo, syempre sa Pinoy. Kaya Pinoy World, salamat po sa suporta sa aking vlog. Ayan. Thank you so much to all my subscriber, my silent followers. Thank you for being with us. And yun lang po. At asahan nyo rin po na na-appreciate ko po talaga yung inyong presensya sa aking mga video upload. So, hanggang sa susunod. See you and bye guys! Thank you for watching!